Welcome to the Word of God, Sower International Ministries Incorporated. It is Christ-centered and Holy Spirit-empowered ministry, teaching the Word of God in the power of the Holy Spirit. Ang lesson natin ngayon ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus Christ. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit ay ang biblical na kaganapan. 40 days pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, kung saan si Jesus ay katawan na umakyat sa langit upang umupo sa kanan ng Diyos. Ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng kanyang mission sa lupa. Ang kanyang kadakilaan bilang hari. Ang pagsisimula ng kanyang pamamagitan bilang mataas na saserdote at nagpapahintulot sa pagpapadala ng banal na spirito. Mga pangunahing kahulugan sa Biblia, bakit umakyat si Jesus Christ sa langit? Number 1, pagluklok at autoridad. Si Jesus ay umupo sa kanang kamay ng Diyos na nagpapahiwatig ng pinakamataas na autoridad sa langit at sa lupa na tinutupad ang Daniel chapter 7 verse 13 to 14 at saka sa Psalms 110 verse 1. Basahin natin ang Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap. At siya'y lumapit sa matanda sa mga araw at hinarap sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bagay, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas. At ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Sinasabi ito sa Psalms chapter 110 verse 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Sinasabi rin dito sa Mark chapter 16 verse 19. Kaya't ang Panginoon Jesus nga, pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Pangalawa, pagkumpleto ng gawain. Ang pag-akyat sa langit ay nanguhulugan na ang gawin pagsasakripisyo ni Jesus sa lupa para sa pagtubos ay natapos
na nagpapahintulot na sa kanya na bumalik sa Ama. Sinasabi ito sa Ephesians chapter 1 verse 7, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Sinasabi rin ito sa John chapter 19 verse 30. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na, at itinungo ang kanyang ulo at siya'y namatay. Number 3. Si Jesus Christ ay dinadakila ng Ama. Ang isa na lubos na kinalulugdan ng Ama ay tinanggap sa karangalan at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sinasabi ito sa Ephesians chapter 1 verse 20 to 23. Kanyang isinagawa ito kay Kristo. Nang kanyang muling buhayin, siya ay mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanang sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunaan, kapamahalan, kapangyarihan, at paghahari, at sa bawat pangalan ay na pinangalanan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. Verse 22, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumuspos ng lahat sa lahat. Sinasabi rin ito sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa, sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Hesus Kristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sinasabi rin ito sa Matthew chapter 17 verse 5. Samantalang nagsasalita pa siya, biglang naliliman siya ng isang maliwanag na ulap, at may isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, sa kanya'y kayo'y lubos na nalulugod, makinig kayo sa kanya. Number 4, ang pagbaba ng banal na espiritu. Sinabi ni Jesus na ang kanyang paglisan ay kinakailangan upang at tagapagtanggol o katulong ang banal na espiritu ay dumating upang bigyan kapangyarihan ang mga mananampalataya. Sinasabi ito sa John chapter 16 verse 7. Gayunmay sinabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti
sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguhin ko sa inyo. At sinasabi rin ito sa John chapter 14 verse 26. Subalit ang mang-aaliw, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Number 5. Ipinhiwatig nito ang pasimula ng bagong gawin ni Jesus Christ bilang mataas na saserdote. Si Jesus ngayon ay gumaganap bilang ang makalangit na mataas na saserdote, manananggitan sa ngalan ng mga mananampalataya at kumakatawan sa sangkatauhan sa presensya ng Diyos. Sinasabi ito sa Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Yamang tayo'y mayroon isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan natin matatag ang ating ipanahahayag, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin, ngayon may walang kasalanan. Verse 16, kaya't lumapit tayong may kapatangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Sinasabi rin ito sa Hebrews chapter 7 verse 25. Dahil dito, siya'y kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos na sa pamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamamagitan para sa kanila. At sinasabi rin ito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Number 6, pinahintulutan nito si Jesus Christ na maghanda ng isang lugar para sa atin. Pumunta si Jesus upang maghanda ng isang lugar para sa kanyang mga tagasunod na nagbibigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggang. Sinasabi ito sa John chapter 14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang maghanda ko ng ang lugar para sa inyo?
Number 7, nagtatakda ito ng huwaran para sa pagbabalik ni Jesus Christ. Kapag si Jesus ay dumating upang itatag ang kaharian, siya ay babalik tulad ng kanyang paglisan, literal, katawan, at nakikita sa mga ulap. Sinasabi ito sa John chapter 14 verse 3. At kung ako'y pupunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Sinasabi ito sa Acts chapter 1 verse 11 na nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayong nakatayong tumitingin sa langit? Ito si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Number 8, ang pagbabago sa ministeryo. Ang pag-akyat sa langit ay nagmamarka ng pagbabago mula sa physical na presensya ni Jesus sa lupa tungo sa kanyang spiritual na presensya kasama ng kanyang mga tagasunod sa pamagitan ng banal na espiritu na nagbibigay daan sa kanila na ipagpatuloy ang kanyang mission. Sinasabi ito sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawing ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sinasabi rin ito sa Acts chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduduluhan bahagi ng lupa. Let us pray for your healing. Let us claim Acts 4:29 to 30 and Luke 4:40 for your healing. The Bible says in Acts chapter 4 verse 29 to 30, now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. And the Bible says in Luke 4:40, at sunset, the people brought
to Jesus all who had various kind of sickness, and laying his hands on each one, he healed them. Father, in the name of your only begotten Son, Jesus, I pray for those who are listening to give them spiritual healing, emotional healing, physical healing. O Ramashika Ramasanda Koramakashanda Ramashanda. I pray for the restoration of broken relationship with you, Jesus. I pray for the restoration of broken relationship between husband and wife. I pray for the restoration for their children and parents. I pray that you will protect them from any kind of sickness, diseases, and viruses. Lord Jesus, for those who are sick with different kinds of cancer, different kinds of heart diseases, diabetic diseases, high blood pressure, Karamashik Karamasanda, Jesus, rebuke these different kinds of cancer, different kinds of heart disease, diabetic diseases, high blood pressure, be healed in Jesus' name. Jesus, give them wisdom, guidance, and direction as a parent to be good example to their children. Jesus, I pray that their children are obedient to you, Jesus, and their parents. Jesus, cover them with your most precious blood. Forgive their sins in Jesus' name. Jesus, bless their families, those who are studying in the elementary, high school, and universities. Give them wisdom to have good grades. Lord, I ask for their guidance that they will be successful in their studies and give them a place of work after they finish in colleges, universities, in Jesus' name. Jesus, I thank you that you are the same yesterday, today, and forever. Thank you, Jesus, that you heal us today. Thank you, Jesus, for healing us. Amen. This is the end of our study. If you are being touched by the love of Jesus in this teaching, with my permission, you can share this teaching in your Facebook or other different forums to your friends and relatives by sending the YouTube website link of this teaching for the glory of our God, Jesus Christ.